So, problem number 5 na po tayo. So, ngayon, yung problem number 5, no? So, kung titignan nyo yung problem number 5 is no choice ka kundi magpa-partial fraction ka. So, siguro naman, marunong kayo gumamit ng partial fraction decomposition, no? So, sa integral calculus, tinuturo na po yan. Or sa basic algebra. So, yun yung nag-relate ka ng A, B, C. Depende sa problem. Kung may nag-repeat, edi repeated din yung gagawin mo. So, madalas ginagamit ko ito yung partial fraction decomposition doon sa non-homogeneous sa differential equation. So, kasi mas madali kasi siya pag ganun. So, ngayon, tignan natin. That is S. S plus 4, no? Copy din yung denominator, that is S. Over S minus 1. Then, S squared plus 9. So, gagawin natin, tignan natin yung problem. So, maglilate tayo ng A variable as unknown using the partial fraction decomposition. So, tignan nyo, ang A, that is S, di ba? So, siguro marunong kayo gumamit nito. So, that is plus B. So, ito yung B, that is S minus 1. Plus, ano siya, C, S, plus D. So, sir, bakit naging ganyan? Dapat plus C na lang. Kasi, tignan mo, nag-repeat kasi. Pag nag-repeat, siyempre, maglalagay tayo ng S. Ano ba yung concept ng repeated roots? Di ba, naglalagay ka ng S pag ano? Pag nag-repeat, naglalagay ka ng isang X. Kaya lang, S ang nilalagay natin because of the Laplace. Huh? So, yan. So, dito, that is S squared plus 9. So, yan na. Kasi nag-repeat yan. Kasi naka second degree. So, yan. So, ang gawin natin, eliminate natin by LCD. So, ano yung LCD nito? That is S minus 1, that is S squared plus 9. So, yan. Simulan natin laruin. So, yan. So, ngayon, pag nilaro mo yan, so, tignan mo. Siyempre, pag nilaro mo yan o sinimplify mo, multiply mo dito. So, makakapag-eliminate ka na. So, ito, pag minultiply mo dito, ano yung matatanggal? Siyempre, yung S lang. Kasi S divide S, that is 1. So, ano yung natira? Yung A at saka dito. Yung dalawa. So, magiging ganito yan siya. Magiging, so, ito matanggal na ito kasi LCD na. So, that is S plus 4. Dito. So, ang ginawa lang dito, ito, minultiply lang dito. Sa loob na to. So, siyempre, matatanggal yan. Bakit? Kasi LCD, di ba? So, that is A multiply by S minus 1. Then, S squared minus plus 9. So, sa bakit na yung ganyan yan? Kasi tignan nyo. Ito, pag minultiply mo ito dito, ano yung matatanggal niya? Siyempre, yung S. Kasi magdi-divide yan sa S. Kapag mawawala yung S, ano yung natira? Ito na lang. So, malamang ito yung magiging coefficient ng A. O yung variable ng A. Ito lang yung matira. So, dito naman sa B, ang matira dito is S multiply by S squared plus 9. I think agree kayo dyan. Kasi tignan nyo. Ano yung matatanggal pag ito yung multiply mo dito? Siyempre, yung S minus 1 dahil magdi-divide siya sa S minus 1. Kaya ang matira, yung S pati ito. Kaya ito yung nalagay ko dito. So, yung C naman, yung CS plus D, multiply natin sa, ano yung matatanggal niya? Siyempre, ito. Pati ito. Ano yung matira? Ito. Yung S, ganito natin para mas maganda. Yung S multiply by S minus 1, no? Ayan. So, gawin natin. Sabihin natin, ito yung equation 1. No? So, napakaba. So, dito pahaba ng pasensya. Kasi ano, yung partial kasi, walang shortcut sa isang partial. Although mayroon shortcut, pero hindi natin gagamitin. Kasi baka magalit yung mga teacher. So, ngayon, pagalitan kayo ni ma'am. So, ngayon, tignan nyo. Gagawin natin yung equation 1 yan, no? So, isi-simplify natin. That is S plus 4. Ang gawin nyo lang, i-distribute nyo lang ito. I-distribute nyo lang. Pati ito, i-distribute. So, that is, magiging AS, di ba? Kapag i-multiply mo dito, so that is AS minus 1, minus A pala, sorry. Multiply by A squared plus 9. Dito. So, dito naman, plus B. So, that is BS pala, sorry. B times S, that is BS cube. Plus 9, BS, no? So, ito yung agree kayo dyan. So, ito, plus C S squared kasi CS times S, that is CS squared, plus DS, no? Kasi D times S, that is DS. So, multiply by S minus 1. So, pwede pa natin yung i-simplify. That is A cube. A cube ba yan? That is AS cube, no? Kasi tingnan nyo. ES times S squared, that is S cube. Kasi mag-adding exponent. So, plus 9. Ito naman, i-simplify mo, no? I-simplify nyo ito. So, 9S minus 9A plus BS cube. Kasi tingnan nyo, asan yung BS? BS cube yan. Sana ba tayo? BS. Tingnan, BS times BS, that is BS cube. Ito na siya, no? Plus 9.
Nasaan na tayo? Pati ako nawala na rin. 9as minus 9ab plus bs cube plus 9b. No, 9b. So, 9bs pala. Sorry. 9bs. So, saan ang galing itong negative? Negative, ito. Negative 8 times 9. So, ito. So, be careful dito sa pag-simplify kasi nakakalito kasi masyado kasi maraming variable. Like, mga like terms. So, dito that is c, bs. Tapos na tayo sa 9bs, that is c, s cube. Kasi ito multiply mo dito. Then, ito multiply mo dito. That is c, s cubed. Then, positive times negative. Positive times positive, that is positive ds cubed, no? Then, dito, positive ds times negative 1, that is negative ds. So, negative ds po yan. So, yan. So, ngayon, ang gagawin na lang natin is ipapactor natin yung mga common. So, like, mga pareho, like, mga same degree, ganun. So, that is s cube pala, sorry. So, lahat ng s cube hanapin nyo. Ano yung mga coefficient? Alam niyo na siguro yung coefficient. Pag sinabing coefficient, ibig sabihin yung tabi ng variable. So, s cube, ano yung coefficient? That's a. So, ano pa yung may s cube dito? Ito. So, ano yung coefficient dito? That is b. So, plus b. So, mamaya explain ko sa inyo na may technique kasi dito. So, ito, ano pa may cube dito? Ito, yung s. So, ano yung coefficient? That is c. So, ngayon, ang tanong, meron pa bang cube dito? Wala na. So, ngayon, ano yung equal nito? So, ito yung equal, siyempre. So, may nakikita ka bang s cube dito? So, wala. Kung wala, that is 0. So, hindi naman cube ito kasi s lang. No? So, wala. Kaya, kung wala, that is 0. Ngayon, ang sunod, that is s cubed. So, kasi yung ginagawa natin dito, nilalatag natin kasi ito para maano natin, ma-solve natin yung mga anon. So, ito yung kadalasan, talaga ito, hindi talaga kadalasan, always talaga, ito yung ginagamit ko pag nagsasolve ako ng non-homogeneous. Kasi mas madali siya, lalo na kapag yung mga degree nito is napakataas, no? So, ganito yung ginagamit ko. So, mas madali ko siyang makukuha yung mga value ng anon, using substitution, numerical method, determinant, and any method. Kasi sa pag-solve ng mga anon, napakarami, which is, choice mo na lang kung ano yung gagamitin mo, di ba? So, ayan. So, ano yung sunod sa s cube? That is s cubed. So, ano yung mga s cubed dito? Ito, yung c. So, that is negative c. Di ba? Negative, ano pa yung mga s cubed dito? That is, what? That is s cubed. S cubed. Hanapin natin, baka may na-double ako dito. Yung 9 s cubed. S cubed, that is this. 9. May s cubed pala dito, sorry. Kasi dito, no? S cubed. Wait lang, check ko daw. Ito, pati ito. Ito, dito. So, wala pala dyan, no? So, S cubed, das is, baka may nakaligtaan ako. Wait lang, check ko lang. 9ab. So, negative a. So, meron ba negative a dito? So, siguro negative a. Negative a. Ito ata, parang kulang ito. Check daw natin. Negative s times s cubed, that is a. So, tama, may s cubed dito. Sorry. Kasi tingnan nyo. Nasa na yun? Ito yun siya. Nung na-multiply natin, ito yung lumabas. Tapos, meron dito. So, 9a. Wala. Saan yun? Dito, meron akong nakaligtaan dito. So, ulitin lang natin ito. Ito lang naman. So, para ma-separate ko lang, i-factor ko na lang. No? So, ipapactor na lang natin. That is s cube. Ano yung may s cube? That is a. Then, ano pa? Ito. That is b. Then, meron pa. Ito, plus c. So, separate lang muna natin. Para mas madali. Makakalito kasi pag sinorkat muna. So, ang sunod sa s cube, that is s cubed, no? So, ano yung mga s cubed? So, tingnan natin. Meron bang s cubed dito? So, meron ito. So, negative a times s cubed. So, saan napunta? Ito, pag minultiply mo dito, ito yung lalabas. Then, ito, pag minultiply mo dito, dapat lang muna, wait lang, 9 tama. Ito, pag minultiply mo dito, ito yung lalabas. Ito, pag minultiply mo dito, ito yung na-shortcut ko. Meron pala dito, negative a. Tingnan nyo, negative a. Multiply mo dito, that is negative a squared, no? Then ito, multiply mo dito, that is 9. Dito pala, that is 9 lang.
a times a squared, that is negative a squared. So negative a times 9, that is negative 9a. Yan, yan na. So ito a squared. So anong coefficient, that is negative a. Then ano pa may mga squared dito? Ito. So negative c. Kasi a squared dito. So yan, factor out lang naman. So factor out ng s squared. So ano yung sunod? Meron pa ba? So kung wala na, doon tayo sa s. Kasi anong sunod sa s squared, that is s lang. So parang linear lang. So ano yung mga s dito? That is ito 9a. 9a. Ano pa? Yung may s dito, yung 9b, no? Plus 9b. Kasi dito, ano pa ba may s dito? Yung d, minus d. Yan. Plus what? Plus ds. Ito yung natira. That is ds squared. Minus 9a. No? Meron 9a yan. Ito. 9a. So, constant lang naman. So, ngayon, ang gagawin natin nun, i-combine na lang natin. So, that is s cube. Ilalapag natin. So, sabihin natin ito yung equation 2. Equation 2. Ito yung equation 2 natin, no? So, ilalapag natin. Ano yung mga coefficient ng, ano yung mga variable ng s cube? Ito yun siya. So, ito yung purpose natin kung bakit natin siniparate. Para makagawa tayo ng mga equation. So, plus b plus c. Ngayon, ang tanong, meron ka pa bang nakikita na equal niya? Equal ng s cube. Wala na. Kasi ang equal dito, s plus 4 lang. Which is walang s cube dito. Kung wala, maglalagay kayo ng 0. Anong sunod sa s cube? That is s squared. So, ito yung technique na ginagamit sa non-homogeneous. So, magagamit mo kasi sa ibang problem yan. So, ngayon, ano yung s squared natin dito? So, ito, negative a minus ac. So, negative a minus ac. So, ang tanong, ito ba, meron bang equal? So, ito kasi yung mga equal niya. So, s plus 4, s plus 4. Kasi yan yung equal doon sa problem. So, may nakikita ka bang s squared dito na may coefficient? Wala. Kasi s lang naman yung pinakamaliit. So, kung wala, that is 0. So, anong sunod sa s squared? That is s. So, ngayon, tingnan natin yung s. Ano mga s natin? That's 9a. 9a plus 9b. So, ang tanong, ano yung, may coefficient bang s? Meron bang equal na s dito? Siyempre, meron kasi yung s, di ba? Ngayon, ano yung coefficient ng s? That is 1. Siguro agree kayo dyan kasi lahat naman ng variable may coefficient, di ba? Unlike, hindi mo yan ilalagay, common sense na yan na 1. So, kung 1 yan, that's 1. So, anong pinakalas? That is constant. Constant yung pinakalas. Ito, yung negative 9a. Kasi constant yan. Negative 9a. Kasi wala siyang variable na ano. Yung pinakadulo talaga, wala na, ang sunod kasi sa is, that is constant na lang. So, yan. Ano yung equal? Meron pa bang constant na equal? Siyempre, meron. Kasi yung 4, constant kasi yung 4. So, that is 4. Ngayon, para makuha yung value ng a, siyempre, i-divide mo yan by negative 9, no? Divide both side by negative 9. So, makukuha mong a, that is negative 4 all over 9. So, ito yung value ng a mo. So, nasolve mo na yung value ng a. So, hanapin mo naman yung value ng b. So, para makuha natin yung value ng b, makinig mo buti, para makuha natin yung value ng b, ito yung gamitin mo. Yung 9a plus b. So, that is 9a. Ano yung value ng a? That is negative 4 all over 9. Tama ba? Yan. Plus 9b. Equivalent of 1. So, ang magiging value ng b mo, ito na lang. So, ito, simplify mo. Siguro marunong kayo mag-simplify nito. So, yan. So, i-transpose sa kabila. So, that is 3. So, yan. So, ang value, ano yung hinanap natin? Value ng b, no? So, that is b. So, wait lang. Try, makuha natin yung value ng a dito pa lang. So, value ng b. Try daw natin gamitin yung value ng b. Satisfy ba dito? Try natin i-check sa dalawang method, para sure na tama yung value ng b natin. So, that is 4. Pag i-transpose mo sa kabila, that is 3. Diba? So, I think hindi siya mag-exact. So, yun na lang yung gamitin natin. Yung try ko sa calculus. So, yung equation 1. Kasi nakalimutan ko pala partial fraction decomposition ito. So, ano bang ginagawa natin sa partial fraction decomposition? So, siyempre, naglilate tayo ng variable na kung saan sinasubstitute natin doon sa variable para may mag-0. At the same time, makukuha natin yung unknown. No? So, try natin as s. Makinig mo buti. Okay to kasi sakto lang. Siguro, nagkataon lang na madali lang makuha yung a. Kahit di ka gamit ng substitution o yung kahit hindi ka maglilate ng variable. So, siguro nagkataon lang. Kasi madalas kasi sa partial fraction, although always naglelate kayo ng mga variable na kung saan kapag sinubstitute mo yun, may magi-0. So katulad nito, so try natin let natin by s kasi in terms of Laplace. So s is equivalent of 1. So itong from equation 1, So ang equation 1 natin dito. Ngayon,
Kung susubukan natin na ang S is equivalent of 1, isa-substitute natin lahat ng S dito. So, dito tayo muna. Muna na tayo dito. S, palitan mo ng 1. 1 plus 4, that is 5. No? So, ito talaga yung rule. Totoong original rule ng partial fraction. So, yung naglilit ka ng mga variable. Siguro alam niyo kasi sa integral, ginagawa ito. So, ito naman, try natin. Yung 1, papalitan mo dito sa A. Yung S natin. So, 1 minus 1, that is 0. 0 times A, that is 0. 0 times dito, 0 na yun. Kaya, ibig sabihin, wala na ito. 0 na yun, no? So, try naman natin dito. Dito tayo muna. Itong S na to ginamit natin dito sa equation 1, di ba? So, yung S, papalitan mo ng 1. 1 minus 1, that is 0. Multiply mo dito, masi-0 lahat ito. So, ano yung natira? Ito na lang. So, S called, palitan mo ng 1. 1 times 1 to the power of 1, that is 1. 1 plus 9, that is 10. No? So, 10. So, ito, palitan mo ng 1. 1 times B, that is 1B. 1B times 10 dito sa result niya na 10, that is 10B. No? 10B. So, pwede natin makuha yung value ng B. So, divide mo lang both side by 10. No? Makukuha mo, that is B is 1/2. Bakit? Kasi lowest term. Divide both side by 5. No? So, dito mag-divide ka ng 10. Then, ito maglo-lowest term, equivalent of 1/2. So, ito yung value ng B. So, paano natin makuha yung C, S, pati D? So, doon, madali lang. Kasi tingnan nyo. Kunin mo na yung value ng C, kayo na po mag-simplify kasi walang ng space. Yung A, palitan mo ng negative 4/9. Yung B, palitan mo ng 1/2. Ano yung natira at C? I-simplify mo ito. Makukuha mo ang C na negative 1/18, no? So, siguro marunong kayo mag-simplify. Palitan mo yung A ng 4/9. Negative 4/9. Makinbabuti. Negative 4/9. Yung B, palitan mo ng 1/2. Pag sinimplify mo yan, makukuha mo yung negative 1/18. Yun na yung value ng C. Yung value ng D naman, that is what? Dito ka. Saan ba dito may kulang pa? May kulang ata dito. AB, 9B. Meron pa kasi ito. S kasi ito. So, asan yung S dito? Yung ginawa kong S, 9A plus 9B minus D. So, meron pa tayo minus D dito. Minus D. Equivalent to 1. So, para makuha yung value ng D, anong gagawin natin? So, siyempre, isa-substitute natin. Value ng D. Itong 9A, yung 9, multiply sa A, ang value ng A, negative 4/8. Papalitan mo lang yung value ng A. Plus 9B, ang value ng B, that is 1/2. Papalitan mo yung value ng B ng 1/2. Then, i-simplify mo. Then, ito transpose mo sa kabila, yung result niya. Then, magdi-divide both side ka by negative, no? So, ang makukuha mong D, that is, negative 7/18. So, siguro naman marunong kayo mag-simplify nito kasi walang space. So, madali lang naman i-simplify yan. So, yung A, palitan mo ng negative 4A. Yung B, palitan mo ng 1/2. Then, makukuha mo na yung B. Yung D pala, yung natirang B. So, ayan. Nakuha natin yung value ng So, gamitan na natin ng inverse of Laplace. No? So, tandaan lang yung nakuha natin. Ayan. So, try natin gamitan ng kasi itong eraser na to. So, rewrite lang natin. So, that is inverse ng Laplace of A. Ano yung A? That is negative 4/9. Sorry, pangit masyado. So, negative 4/9 all over S. No? So, plus B. Ano yung B? So, that is B is 1/2. So, 1/2 of what? S minus 1. S minus 1. So, yan. So, plus C. Ano yung C natin? Ang C po natin, that is what? That is, C is negative 1/18. Kaya lang meron tayong S. So, bakit mayroon S dyan? Kasi tingnan mo, C ito, di ba? Ay, ito yung C. Nagkaroon ng S kasi may S dito. So, plus D. Ano yung D? So, negative. So, magiging negative ito. Negative 7 pala, sorry. Over 18. All over what? All over ito. S called plus 9. Yan, okay na. So, gamitan na natin ng Laplace. So, basic Laplace ito. So, hindi siya katulad nung kanina. Pero, bumawi naman siya sa partial fraction na napakahabang solusyon, no? So, although basic siya, pero binawi naman siya sa partial fraction. So, tingnan natin. Ito, gawin mo siyang properties of Laplace. So, ibaba mo yan. So, that is negative 4/9 kasi panglito lang yan. So, negative 1. Ano yung tira that? That is 1/S. Diba? Kasi, I think agree kayo dyan. Kasi, tingnan negative 4/9 multiply by 1, babalik ka dito. So, ito, ibaba mo yung 1/2, the inverse of Laplace of 1/S minus 1. Then dito, i-factor out mo yung negative 18. Siguro nagkataon na common ito. So,
kung hindi nagkataon, madalas talaga nangyayari yung pareho yung common denominator mo. Kasi tuwing nagsosolve ako ng partial fraction, ganito yung nakukuha ko common. So mas maganda kasi common, madali na lang kasi pa-factor out na lang natin, no? So factor out natin by negative 1 all over 18. Then ano yung natira? Pangit masyado, palitan natin. So 1 over 18. So ang natira dito, that is s na lang, no? So s. Then dito 7. Kasi pinactor yung negative 18. So dito magiging, so pag pinactor pala, labas na sa properties na. So ilabas natin by properties para ganito lang matira. S minus 7 all over s squared plus 9, no? So yan. So simplify pa natin this, that is negative 4 over 9. Inverse of Laplace of 1 all over s plus 1 half of inverse of Laplace ng 1 all over s minus 1 minus 1 all over 18 inverse ng Laplace ng separation nito, that is s squared plus 9, kasi pwede natin i-separate yan dahil may negative dito na operation, that is negative 7. Ibaba na natin yung negative 7 by properties of Laplace. So Laplace of what? 1 na lang, no? So s squared plus 9. So yan, kuha natin yan. So tingnan nyo, ano yung kung natatandaan nyo, ano yung Laplace na mayroong 1 all over s? Ano yung formula na 1 all over s? Kasi babaliktarin mo yan. So ano yung pinagmula nito? Di ba constant lang naman ito? So ibig sabihin that is negative 4 all over 9 na yan. So I think agree kayo. Pag ginawa mo yung Laplace nito, that is 1. So that is 1 yan. What 1 yung Laplace nito? Kasi constant. Ngayon, yung 1, i-multiply mo sa negative 4 over 9. Siyempre, negative 4 all over 9 yan. So dito naman tayo. That is, ito, plus, ano yung formula? Ano yung formula na 1 all over? So, kasi yung naging ganito kasi yan, ano yun siya? Yung, ano yun, yung formula na kasi na 1, kung ba 1, punin mo yung Laplace ng 1, that is 1 all over s. Yan siya. So ngayon, yung formula naman na ganito, ganito yun siya. E to the 80. Pag kinuha mo yung, makinig mabuti, ito, hindi siya inverse. Ito yung formula sa Laplace. Ngayon, pag kinuha mo yung formula nito, ano yung formula niya? That is 1 all over s minus a. Yan yung formula niya. Kapag hindi siya inverse. Ngayon, kapag inverse ang topic natin, kasi inverse ang topic natin, ngayon, kapag inverse niya, babaliktarin mo, ito yung makukuhang sagot. So, that is E. Meron 1 half dito. E to the 80. Ano yung A? Di ba ito? Ano yun siya? That is 1. Di ba? That is 1. O simply, T na lang. Bakit? Kasi siyempre, may coefficient ng T. That is imaginary 1. No? Ngayon, kung imaginary 1, dapat sir negative. Bakit? Kasi negative ito. So, hindi yan magiging negative, that is positive. Ganito lang yan. Kapag negative ang makomun dito, that is positive dito. Kapag positive ang nakomun dito, gagawin mo lang negative. So, kasi tingnan nyo. Kung ito yung problem, that is T lang. Kasi ang A may coefficient niya. Ang A kasi is coefficient ng T. Common sense lang naman, ang T may coefficient na 1. So, pag in-apply natin yung formula, that is 1. That is S minus 1. So, ito na yun siya. Di ba? Kasi siyempre, hindi pala 1. S, sorry, 1. Ito na yun siya. Di ba? Kasi ano lang naman yan. Naging negative lang yung 1 dahil sa formula. So, kung tutusin, pinagmula nito, that is positive 1. Kaya positive dito. So, yan. Okay na. So, doon naman tayo sa iba. Dito na tayo. So, dito. So, pwede natin gawin itong ganito, para mas magandang tingnan yan. Over 2. Kasi dito, sa denominator. So, yung negative 1 over 18, ito, yung S, makinig mo pati, yung S all over S squared, may formula tayo ng cosine. Yung cosine of T, yan. Cosine of T. O yung 80 na lang, no? That is what? That is, ang formula niya, that is S all over, ano yun siya? Tawag dito. S all over S minus A. Yan. So, A pala ito. Sorry. Hindi siya S. So, that is 1. 1 ata yung, kung hindi ko nagkakamali, ano yung, tignan ko na yung formula ng cosine. So, taka na yung cosine. That is cosine. Tama ba yung cosine? Cosine natin, yung cosine, check natin yung formula, cosine 80. So, I think S yan. So, S, tama rin. S pala. So, ngayon, tignan natin. So, pag ginamit natin yung problem na ito, nasan yun? Itong problem na ito, that is S, all over S squared, no? So, S squared yan. Ngayon, 9 yan. Ibig sabihin, pinagmula nito, paano anong pinagmula ng 9? Bago siya naging 9. Siyempre, 3. Bakit? Kasi ang formula ng cosine 80, S all over S squared, all over S squared. Yan. Eh, ang E natin dito,
kung ibig sabihin, ang pinagmulan nito, that is cosine of 3t. Bakit? Kasi kapag in-apply mo yan, that is s all over s squared minus a. Ano yung a? That is 3. Ngayon, kapag yung 3 kinuantity mo, that is 9. Di ba? So, ibig sabihin, ito yung pinagmulan niya. So, sa madaling salita, ang sagot dito is ito. So, negative 180. So, negative cosine of 3t. Di ba? Ito. All over 18 dahil may 18 dito. So, okay na. Dito naman tayo sa kabila. Medyo mahaba-haba. So, ito, negative 7. Ito naman, sine lang naman ito. So, kabaliktaran nito. So, that is sine ng 3t. So, balikan yung formula ng ano. Kaya nga sabi ko, ano yung importante talaga yun. Kailangan yung aralin yung mga formula. Yung concept nito. So, yan na. Ito na yung magiging sagot natin sa problem natin sa number 5. Kaya pinaka-importante talaga is aralin niyo yung formula ng Laplace kasi yun yung pinaka-importante. Kapag alam niyo yun, ay wala nang problema. Alam niyo kung paano gamitin, no? So, thank you po.